Praise the Lord! Hallelujah! Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat mga kapatid. Andito na naman po tayo tuwing Lunes para sa programang The Miracle Hour. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong paghihintay at pasensya na po kung medyo po natagalan ang atin pong pag-ere ngayong araw na ito sapagkat meron pong mga bagay na hindi po natin maiwasan. Pero salamat sa Diyos, andito po kami. At kung inyo po makikita, hindi po natin kasama si Pastor David ngayon at si Pastor Michelle. Pero meron po tayong bisita, meron po tayo Brother Jojo. Si Brother Jojo po yung kasama natin ngayong gabing ito. Before tayo magsimula mga kapatid, hallelujah. Sabi po sa Biblia, let us acknowledge God in everything we do, and that's what we are going to do tonight. Let us acknowledge God po sa atin pong programa. Itimbitahin po natin siya. Hallelujah. Tayo po ay manalangin mga kapatid at atin pong Kuya Jo, maaari bang i-lead mo ang programang ito ng isang paunang panalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid. So mag-pray tayo. So yuko natin yung ulo natin. Focus natin yung heart natin sa Panginoon. Amen. Father in heaven, in the name of Jesus, we thank you, we praise you, we glorify your holy name. Yes. Salamat, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, for this another opportunity, Lord God, na marinig ng iyong kaanakan, Lord, ang iyong salita. Yes. I pray, Lord, in the name of Jesus Christ, we ask you, Lord, to have your way tonight Yes, okay. in this entire program, Lord God, from the beginning until the end of this miracle hour, Lord. As we go on for this program, Lord, let your word have meaning. Yes. And let the life of your people, O Lord, never be the same again, O Lord. Kahit saan man sila naroroon ngayon, Lord, I declare, Yes. Lord, let your word, O Lord, bring light to every one of them, O Lord, na nakikinig, O Lord. And let all the viewers, O Lord, be blessed by the power Yes, of your O Spirit Lord. in the name of Jesus. And I pray, Lord, let there be impartation of your words, O Lord. Those who need healing, O Lord, Yes, touch O them, God. Lord. Yes, Those who Lord. need deliverance, O Lord, touch them, O Lord, by the Yes, power Lord. of your Spirit in the name of Jesus Christ. And those who need understanding, Lord, bless them tonight, O Lord, with understanding, with wisdom, with knowledge, O Lord, through your words, through this program, O Lord, by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. Yes. I cover the entire program by the blood of Jesus and the fire of the Holy Spirit. I cover each and every one by the blood of Jesus and the fire of the Holy Spirit. And all the viewers, O Lord, I cover them by the blood of Jesus Christ and the fire of the Holy Spirit. Lord, distance is not a barrier. Yes, O God. Distance is not an obstacle Yes. to the power and move of your Spirit. I ask you, Holy Ghost, to touch, convict, impart, set your people free tonight before this program ends Yes. by the power in the mighty name of Jesus Christ. And Lord, have your way. Be fully in charge, Lord. You know the heart of your people. Yes. You know the situation of your people. Set them free tonight, O Lord, by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. Lord, hindi katulad ng tao, Lord, na nagsisinungaling. Yes. Lord, I pray, Lord, let there be evidence, O Lord, sa buhay ng bawat isa na makikinig ngayon, O Lord, by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. Lord, have your way. You are the beginning and the end. You are the first and the last. Yes. You know the challenges, the situation, Yes. the obstacle na hinaharap ng kaanakan mo, Lord. I Yes. pray, Lord, in the name of Jesus Christ, let this night be their night, O Lord, in the Amen. mighty name of Jesus Yes. Christ. Hallelujah. Let their night, O Lord, I declare, let their night be the night of your people, O Lord. Night of healing, night of deliverance, night of freedom, O Lord, by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. Lord, have your way. Yes. Have your way, Lord. Let your name be known, be glorified, O Lord. And have your way tonight, O Lord. Talk to your people, O Lord, through your words, Lord, and through this program. In the mighty name of Jesus Christ. Have your way, Father God. Have your way, Lord Jesus. Have your way, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Amen. Glory to God, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, salamat sa Diyos dahil ngayong gabi po ay kahit po hindi natin po kasama physically si Pastor Michelle at si Pastor David, mga kapatid, pero andito po kami, mga kapatid, para po sa katungkulan na itinalaga po ng Diyos sa amin ang magpahayag po ng salita ng Diyos. At ang amin pong mga bibig, ang amin pong mga dila, ay hindi po namin nahayaan na itikom upang ang salita po ng Diyos ay maipahayag. Dahil sa buhay po natin, mga kapatid, wala po tayong ibang kailangan kundi ang salita ng Diyos.
kung meron man po tayong higit na kailangan sa buhay, kung meron po tayong higit na kailangan po sa mundong ito po'y walang iba, kundi ang salita ng Diyos. At salamat po sa ating kasama ngayong gabi, Kuya Jo, for your time and for this opportunity na gamitin ng Diyos ang iyong buhay para po sa bawat isa sa ating mga manunood na gusto pong ma-bless for tonight. Mga kapatid, bigyan po muna natin ng pagkakataon na magpakilala ang ating kasama, Kuya. So, magandang gabi sa lahat ng nanonood. So, I'm your brother, I'm your friend, I'm your son, Brother Jojo. So, kasama nila ako sa church. So, it's a privilege, opportunity na maparito ako. So, I believe through this program, I believe God will bless you, God will touch you, God will enlighten you, and God will give you insight, and God give you direction sa bawat buhay ninyo. So, I believe na yung struggle ng buhay nyo ngayon, I believe God will put an end Amen. by the power of your Spirit through this program in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, we welcome you all to this program. Stay tuned, watch, share, and be blessed. Yes po mga kapatid, hallelujah. And salamat po sa Diyos dahil I mean, inaakala ko po mga kapatid na hindi po makakaabot yung ating kapatid kasi meron pong traffic na nangyari po dito po sa kanyang on the way here. Pero talagang nagpapasalamat po tayo ng Diyos because walang trailer na makakaharang kapag ang salita po ng Diyos mga kapatid ay ating ipapahayag. Amen? Hallelujah. And sa atin pong mga manunood ngayon, Kuya, hindi muna natin tatanggapin ng mga questions. And kung meron po kayong mga questions, i-reserve nyo na lamang po muna for the next program po, next week, pagkasama na po natin si Pastor David. But we would not stop you to comment down po sa ating Facebook Live. Huwag po kayong mahiyang mag-comment at maki-partake po sa atin pong pag-uusap, sa atin pong usapan ngayong gabing ito. Because tonight po mga kapatid, wala po tayong ibang gagawin kundi ang mag-usap at mag-share, no? Wala po kami ibang gagawin dito kung hindi po mag-share po ng walang iba kundi ang salita po ng Diyos. On the first, bago po tayo dumako po sa ating pag-uusap, nais ko lamang pong ipahayag na ito pong Miracle Hour, ito pong The Miracle Hour, hindi po ito programa lang ng DPC Ministries na si Pastor David lang po sa kanyang by his own idea or by his own initiative ay nagkaroon po tayo ng programa, but marami pong ilang beses po mga kapatid nagpahayag ang Diyos kay Pastor David that we should go on air. In fact, Kuya John, kung matatandaan mo, we started on a TV program. So, doon po sa radyo at saka sa TV, napapanood po kami at hindi lamang po sa Facebook at saka sa YouTube. Pero ngayon po mga kapatid, na-stop po yung TV program and radio program, pero ito pong live po tayo sa Facebook ay hindi po napipigilan. At salamat po sa Diyos sa medium na ito, sa technology po na ito, mga kapatid, na ginamit niya for us to reach the people through the program, The Miracle Hour. And si Kuya Jo po, kasama po namin yan before, doon po, nakasama na natin siya maraming beses na, Kuya, no? Yes. I think 2 times. Yeah, so ilang beses na yata, and this is the third time I think na nakasama po natin si Kuya Jo po sa programa. And hallelujah, sa bawat isa po sa inyo na nanonood po ngayon mga kapatid, you can still comment down and join us in this program. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong paghihintay at sa inyong pong pagtutok. But before we go po mga kapatid, nais po namin kayong imbitahan, Kuya Jo, imbitahan po natin sila sa atin pong mga core services dito po sa DPC Ministries. Kuya. Gusto namin kayo na imbitahin. So, kung malapit man kayo dito, especially dito sa Cagayan de Oro, so kung need nyo, naghanap kayo ng truth, katotohanan, naghanap kayo ng simbahan kung saan yung ma-feel mo yung presence ni God. So, we are inviting you. So, my midweek service kami, that is communion prayer service every Wednesday. So, gabi yun. Tapos may Sunday service din kami. Every Sunday yan. So, 9. Mag-start siya by 9. So, welcome kayong lahat. Dito is free. Yes. Walang bayad dito because
Sabi ng Bible na nakatanggap kayo ng libre. So, we need to give and serve people free. Amen. Yes, freely we give and freely we receive. Yan po yung sabi po sa salita ng Diyos. And also mga kapatid, iniimbitahan din po namin kayo sa iba po naming na mga core services. Meron po tayong breakthrough service na nangyayari po tuwing unang Biyernes ng buwan. That is every first Friday of the month. That is our breakthrough service kung saan po, kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo po yung isulat at atin po yung itaas sa Diyos. At ang Diyos po na siyang nakakaalam ng lahat ng ating pangangailangan, ang siyang sasagot po sa ating mga request para sa Kanya. Every first Friday po yan mga kapatid. Welcome po ang lahat ng yan. Kung gusto nyo po ng breakthrough sa inyo pong business, sa inyo pong buhay, sa inyo pong finances, sa inyo pong sa inyong career, or kahit sa ano man po kung gusto nyo po ng breakthrough, ang breakthrough service po natin mga kapatid every first Friday of the month. And also, yung mga core services po natin mga kapatid, every first Sunday of the month ay ang ating anointing, healing, and celebration service. Yan po yung panahon kung saan dinadala po natin ang ating mga anointing oil at binibless po yan ng ating pastor, Pastor David Hasan. At yung oil po na iyan mga kapatid, ay hindi po iyan mga kapatid binibenta natin. Dahil yan po ay libre nga na binigay sa atin ng Diyos, libre din po natin yung sinishare sa atin pong mga kapatid na nangangailangan po nito. And hindi lamang po anointing and healing service yung first Sunday. Yan din po yung time na magsa-celebrate po tayo, no? Sinasayawan po natin ang Diyos mga kapatid ng buong lakas because we should and we need to worship God mga kapatid with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength. Yan po yung ginagawa natin every first Friday. And Kuya Jo, yung second Sunday naman po natin, Kuya Jo. So, meron din kaming this is every second Sunday, which is Mantle Miracle Service. So, kung gusto nyo makapunta, you can bring white handkerchief or anything white na pwede nyong dalhin. Towel, kumot, or yung kahit ano, basta white. Dalhin mo para i-bless yan ng servant ni God. Then, you can use it for your healing. Yung mahirap ka makatulog, so pwede mo yun gamitin. Ayan po mga kapatid. Hallelujah. And also mga kapatid, meron din po tayong yung communion service. At meron din po tayong midnight prayer na ginagawa po every Friday of the evening. So, yung bawat isa sa inyo na gusto po na mag-join and want to know how to pray. So, meron po tayong midnight prayer po mga kapatid. Every Friday po yan dito po sa DPC Ministries Incorporated. Ayan po mga kapatid, hallelujah. Magandang gabi sa lahat. Kuya Jo, magandang gabi. So, magandang gabi, Pastor yes. Arvs. Hallelujah. Magandang gabi din sa lahat ng nanonood. Yes. Kuya, ilapit mo raw yung kasi medyo mahina. Mahina ba, Kuya Dave, ang boses ni... Okay na? Okay na raw. Dave. Hallelujah. Ayan po. Tsaka salamat po mga kapatid sa inyo pong panunood ngayon. Magandang gabi po sa inyo na nasa kanilang mga tahanan. Whether you are here in the Philippines or you are there abroad, dito man po kayo sa Mindanao, Visayas or Luzon or outside the Philippines, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. This program ay hindi po ito programa para lamang po sa isang relihiyon. Ito po ay programa ng Diyos para sa ating lahat at wala po kaming nais na ipahayag rito kundi ang katotohanan lamang po sa salita ng Diyos. Amen? Dahil sabi po sa Biblia, ang katotohanan po ang siyang magbibigay sa atin ng kalayaan. The Word of God says in the book of John, you shall know the truth and the truth shall set you free. No, yung truth na nalaman natin, yun yung magbibigay sa atin ng kalayaan. Amen. Before po tayo mag-start mga kapatid, nais ko lamang pong hingin ang opportunity nito kay Kuya Jo para isaysay o sabihin, i-share sa atin pong mga manunood yung greatest testimony niya po sa buhay niya na nangyari or yung pinaka-greatest testimony niya sa buhay. Gusto ko po na, because he's here tonight, gusto ko po na mapakinggan natin siya mga kapatid. Hallelujah, Kuya Jo. So,
Wow, praise God. So, Amen. salamat sa Panginoon. So, again, like what I said kanina na it's a privilege, opportunity. So, I believe na yung testimony na ma-share ko is maka-motivate, maka-lift up, maka-build sa faith ninyo, lalo na sa mga nanonood na nangangailangan ng kagalingan, galing kay God. So, actually, marami talaga ang testimony. Lahat talaga tayo maraming testimony. Amen. Hanggat nanatili tayo sa pag-serve kay God, yung testimony mo is unending. Amen. So, but yung i-share ko tonight is, that is the first testimony, not my personal, but part of me. Kasi, sa nanay ko yun. Yes, Kuya. So, hindi talaga ako mapakali. Pag about na kay God yung i-discuss, hindi talaga ako mapakali na hindi ko isama ano yung ginawa ni God sa nanay ko, because very glorious, powerful, mind-blowing testimony. Amen. So, before that, so hindi ko na siguro masaysay kung yung paano, but ito lang talagang one thing na gusto ko sabihin sa lahat na nung time na nawala yung pangdinig ng nanay ko. So nilapit siya, dinala siya ng papa ko doon sa ospital. Tapos sabi ng doktor is broken eardrums, both ears, left and right. Mhm. Tapos sabi pa ng doktor noon is need ngayon ng 80 to 90,000 amount of money. Urgent now na talaga para maoperahan yung nanay ko. So parang siya, kailangan at parang on that day mismo, sinabihan kayo ng doktor na kailangan nyo ng 80 to 90,000 pesos. Yes. Ngayon na araw, yung araw na yun, sabi ng doktor, kailangan, but alam niyo mga kapatid, yung mindset ng tao, lalo na't mga Pilipino, kasi kapos daw sa pera. So yung mindset ng iba is, pumunta na lang sila sa abroad para makaipon ng ganun na pera. But alam niyo, sabi ng doktor, ngayon na araw, kailangan ng 80 to 90,000 amount of money. So kahit yung ate ko pumunta doon sa abroad, hindi yun kaya kasi 80 to 90,000 on that the same day. So hindi na pwede bukas. But yung ate ko is nasa abroad siya noon, the same amount din yung naipon niya. Sakto-sakto lang din kasi as OFW, hindi naman pwede na. Nagtrabaho ka doon, kahit yung toothpaste mo, hindi ka pwede bumili, no? Need mo bumili ng personal hygiene. So, yung natira na pera ng kapatid ko is exactly 90,000. So, yung purpose ng ate ko pag abroad doon is para sa anak niya. Kasi walang papa yun, walang tatay. So, hindi namin inakala ganun yung mangyayari sa nanay namin. So, alam niyo mga kapatid, God is very, very good God. Alam niya yung sitwasyon na kinakaharap mo. Alam niya yung burden, yung deepest burden mo na hindi mo kayang sabihin sa ibang tao. Yes. Alam niyo mga kapatid, I think Sabado yun, hindi ko naalala na linggo pala bukas. Iyak ako kasi nanay ko, kahit ngayon, hindi pa ako nakapagsabi sa nanay ko, Ate Pastor Arms, hindi pa ako nakapagsabi sa nanay ko kahit single word, I love you, ma. Kahit ngayon. But I thank God kasi yung buhay ko is demonstration na mapakita ko sa nanay ko na mahal ko siya. But alam nyo, Amen. more than sa I love you, yung ginawa ko sa nanay ko. Dinala ko siya sa church because nung madaling araw na yun, I think 3 or 4 a.m., may narinig akong boses na bring to church. Bring to church. So doon, huminto ako sa pag-iyak. Tapos natandaan ko na this another day is Sunday. Yeah. So, the next day is Sunday. yes, the next day is Sunday. So, hindi ko alam sino yung nagsalita. Kaya hindi ko talaga alam. Kasi ever since, yung boses na yun is first time kong narinig. Wala akong katabi na tulog kasi naiyak ako. But alam nyo, sinunod ko kahit hindi ko kilala. But alam nyo, bakit ko sinunod? Because sinabi niya, bring to church. Dalhin ko daw sa simbahan. Amen. So, gifollow ko yun. Naniwala ako na pagalingin ni God yung nanay ko. Amen. I really believe God will heal my mother. Pero, alam nyo, hindi ako nag-expect na kaya ni God pagalingin yung nanay ko na may karamdaman na broken eardrums left and right na require 90,000 sabi ng doktor. Pero yung 90,000 is hindi walang assurance na pagalingin yung nanay ko. But alam nyo, I believe God. But hindi ako nag-expect na kaya pala ni God
pagalingin yung tao na may sakit instantly. Yes. Hallelujah. So, na-amaze talaga ako mga kapatid. Alam nyo, lahat tayo naniniwala kay God. But Yes. alam nyo, at times yung miracle na inaasam-asam natin is need pala ng expectation para ma-receive natin. So, hindi ako nag-expect nun sa akin lang, okay lang sa akin. Pagalingin yung nanay ko, maybe after 9 months, 1 year, 2 year, basta bumalik lang yung pandinig niya. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, those who trust in the Lord will never be disappointed. Amen. So, I thank God, I celebrate God. So, the God of this program, siya yung nagpagaling sa nanay ko. And yung healing na na-experience ng nanay ko until now, still nag-exist. Yes, Permanent, complete healing. Hindi na kaya, pati yung doktor na amis. Amen. Paano daw? So, nai-enjoy pa rin ng nanay mo yung miracle na nangyari sa kanya very long time ago. Because, yun nga, itong programang ito mga kapatid na The Miracle Hour, we really don't know when is the exact hour that God will perform miracles in our Yes. life. 'Di ba? Hindi talaga natin yan malalaman. But you know, ang kailangan lang talaga ng Diyos sa atin is yung pusong nag-i-expect, yung pusong naghihintay, and pusong naniniwala Yes. na ang Diyos ay kaya pa ring magpagaling. Amen? Do you Yes, believe in amen. that, mga kapatid? Because, Kuya Jo, marami ng mga tao ngayon, even there are churches who, and I'm not, hindi ko po kinukundam yung ibang mga church, but meron na rin pong mga Christians na hindi na sila naniniwala sa healing. Because yung healing daw po has gone with the apostles. Kasama na, yung healing is during the time of the apostles. So parang sinasabi natin mga kapatid, if healing is gone with the apostles, para nating sinasabi na ang Diyos pala natin ay nagbabago. But God never changed. He is still the Yes. God yesterday, today, and tomorrow. So yung healing na ginawa ng Lord noon, kaya pa rin niya yun hanggang ngayon at kaya pa rin yung gawin ng Diyos bukas. Yes, Amen. amen. Hallelujah. So, yun yung, I remember nga mga kapatid, itong si Kuya Jo is, nung kabataan, bata pa rin naman ako ngayon, during my youth, ito talaga siya, nung pumupunta ako sa lugar nila sa Lapasan, he was very attentive, at kahit nga, nagtitext siya, nagtatanong siya sa akin na, ate, saan sa Bible, ano ito? And you know what, mga kapatid, God knows din kung kailan at kung sino yung, alam ng Diyos. Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Lahat Yes. tayo mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Pero nasa atin yun kung bubuksan at buksan natin ang ating puso at makikinig tayo sa Kanya. And I believe when Brother Joe opened his heart and opened his ears to the voice of God, his miracle came, no? At hindi lamang siya, yung nanay niya, which is yung talaga yung para sa kanya is, I believe, Kuya, yun yung turning point sa buhay mo, Yes. no? Yung miracle ng mama niya. Another one, Kuya, let's maximize this time para i-share mo pang yung testimony sa ating mga viewers. So, alam ko, please, like what I said kanina, if truly you believe, then dagdagan mo ng expectation. I believe before this program end, the same God na nagpagaling sa nanay ko, the God of this program, the same God na kaya kang pagalingin, ano man yung iniinda mong karamdaman. Amen. So, yun nga, tulad kanina, wala akong expectation sa mama ko. So, I just believe God. So, naniwala lang talaga ako na pagalingin ni God yung mama ko. Wala Yes. akong paki 6 months, 8 months, or 1 year, 2 year. Basta bumalik lang yung pandinig ng nanay ko. But the moment yung papa ko naman, na-paralyze siya, mild stroke, higa na. Ulo na lang niya yung magalaw niya. Mhm. Alam niyo mga kapatid, wala akong pagdadalawang isip. Na mild stroke yung papa ko, hindi na makabangon. Pati sa pumunta siya sa banyo, need pa namin na buhatin. Alam niyo mga kapatid, pinakita ni God yung miracle, yung power niya na pagalingin niya yung nanay ko. Wala akong expectation nun, but I really believe God can heal. Hindi lang ako na-expect ng instant. But alam niyo mga kapatid, God is very, very good. Tulad ng sinabi ko kanina, if you trust Him, if you believe in Him, if you keep hoping sa Panginoon,
hindi ka talaga ma-disappoint. Second miracle na experience ng papa ko, I believe, then I expect. Tapos dinala ko yung papa ko sa the same, dito din sa church. The same God of this program, pinatayo niya yung papa ko instantly. Tapos alam mo ano yung nangyari? Very shocking kasi pagdala namin, pagbuhat namin ng kapatid ko, yung kuya ko, sabi nila, anong nangyari sa papa mo? So, hindi ako nagsalita. Okay. Focus ako na makapunta sa church. Kasi ano yun? December 31. So, ayaw ko na yung papa ko, yung karamdaman niya, umabot another year. So, ayaw ko. Gusto ko na, Lord, put an end. Tulad ng ginawa mo sa mama ko. Then, alam niyo mga kapatid, walang exercise na kayang pagalingin yung pangangatawan mo. It can maintain, profitable yung exercise, but healing, si God kaya niya pagalingin yung katawan mo. Alam niyo mga kapatid, encourage ko talaga kayo. Tulad ng ginawa ni God, ng Panginoon, sa mama ko, ginawa din niya sa tatay ko. Yeah. After siya pinag-pray ng servant of God, si Pastor. So we thank God sa buhay ni Pastor. Amen, no? Because amen. when God heal, He use person Yeah. to demonstrate, to display His power. Alam nyo, imagine, mild stroke, hindi magalaw yung katawan. Ulo lang. Tapos yung ulo, pag galawin niya, ma-black out yung paningin niya. Alam nyo, after siya pinag-pray, sabi ni Pastor, huwag niyong hawakan. Hayaan nyo. Alam nyo, pati yung papa ko na shock, sabi niya, nakagalaw na ako. Nakagalaw. Praise the Tapos Lord. nakatayo siya. Imagine, binuhat namin siya kasi hindi siya makalakad. Ina-assist ko siya, papasok ng church. And Yes. inside the church, dun siya pinagaling ng Diyos. So- Amazing. Hallelujah. So yun, wala na akong pagdadalawang isip, no doubt at all. And I expect na God can do the same. Amen. So sa inyo din, kung saan ka man ngayon, bedridden ka man, ano man yung karamdaman mo, or may na-experience ka man sa sakit sa katawan mo dahil sa nagtrabaho ka today, kung kaya pagalingin ni God yung broken eardrums ng mama ko at yung mild stroke, paralyzed ng papa ko, how much more yung inainda mong karamdaman? Yes. Pinakamaliit yan sa'yo. Sakit sa ulo, maliit lang yan. Just believe God. I believe God will heal you. Amen. Glory Surely. to God. Yes. Hallelujah. Surely. Praise the Lord. The healing power of God is available po mga kapatid. For every one of us na naniniwala sa Kanya, naniniwala sa Diyos mga kapatid, if our hearts are open, ang healing po ng Diyos ay matatanggap po natin. Let's look at the Bible po. I believe po, no, why did his mother, bakit po yung kanyang nanay at ang kanyang tatay po mga kapatid ay nakatanggap ng kagalingan, no? Let's look at the Bible in Psalms 107 verse 20. Gusto ko pong i-share. At let us go forth dito po mga kapatid. Nais ko lang pong i-share sa inyo itong katotohanan ito mga kapatid about the truth. Yung katotohanan po sa salita ng Diyos. And we should not keep quiet, no? Hindi po natin dapat hayaan na itikom ng kaaway ang ating mga bibig. I-share po natin ito mga kapatid so that people will be blessed and people will be free from the bondage of the devil and the bondage of darkness. Sabi po sa Psalms 107 verse 20 sa King James Version ko yan. Basahin po natin mga kapatid. If you have your Bible, you can open it, you can mark it down mga kapatid. Ang sabi po sa salita ng Diyos, He sent His word and healed them. Hallelujah. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Basahin po natin sa NLT, kuya. Lagi ko po itong nakikinig. He sent out His word and healed them. Ito ginagamit to ni Pastor David pag nagpe-preach siya. Snatching them from the door of death. Hallelujah! Napakaganda po ng salita ng Diyos na ito. Napakaganda po ng promise ng Diyos dito po sa kanyang salita. Ang sabi po dyan sa Bible, ipinadala ng Diyos ang kanyang salita. I believe that the parents of Brother Joe was healed because the Word of God was sent and the Word of God snatched them from the door of death. Yes. Diba? Yung mild stroke po mga kapatid is hindi po yan hindi yan parang ordinary lang. Napakarami po mga kapatid na in fact, if you look at
datas, no? But we are not of this word. The worldly data says that major cause of death is yung related sa heart, no? Mga heart diseases. Yun po yung leading cause ng death po sa mundo. But alam niyo po ba mga kapatid, kung gusto po natin ma-deliver out of the bondage of sickness, out of the bondage of death, ang kailangan lang po natin ay ang salita ng Diyos. Amen? Yes, Kuya Joe. We want to say something. So, gusto ko din i-encourage kayong lahat. Sabi dito na He sent out His word. So, Amen. God Himself, yung Panginoon mismo, pinadala niya yung word niya. Mhm. But alam nyo, tulad kanina na-mention ni Pastor Arby na yung gift, yung healing power ni God, so hindi nag-stop doon sa mga apostol. Amen. Actually, yung nakahinder, nakaharang, bakit hindi makapenetrate yung healing power ni God para pagalingin yung mga tao? It's because sabi dito, He sent out His word and healed them. So, before ka mapagaling ni God, dapat ma-receive mo, tanggapin mo yung salita na ipinadala niya. Amen. So, God's part ni God is to rescue you. Pinadala na niya yung salita niya. So, yung part natin, because we all expect healing, Amen. we all expect wonders, miracles, but alam ninyo, always lang tayo nag-expect ng ganyan. But alam nyo, si God nag-expect siya na tanggapin natin yung salita niya. Yes, amen. That's why only few can experience God's healing. Kahit nasa healing church pa sila. Mhm. Kasi hindi nila ina-absorb yung word na pinadala. Sabi dito, He sent out His word and healed them. Yes. So if you receive God's word, candidate ka sa healing ni God. Amen. Yes. Hallelujah. Snatching them from the doors of death. Tapos actually, Yes. kadalasan yung may sakit, patungo sila sa mamatay. But alam niyo, wag niyo nang hintayin na at the point of death na kayo, tsaka na kayo gusto niyo marinig yung word ni God. Prevention is better than cure. So while hindi pa kayo nagkasakit, receive the word para ma-preserve Yes. niya yung buhay niyo at yung pangangatawan niyo. Amen. Wag po natin wag po nating isipin in other way na hindi ba dapat na i-condemn ba natin yung mga tao na sa kapalang humiling ng healing nung sila po ay malapit na or when they are suffering from their sicknesses? No, mga kapatid, we don't condemn anyone. We are telling you, mga kapatid, that for us to be free from sickness and diseases, what we need is the Word of God. Yung Word of God po kasi, mga kapatid, para siyang shield sa atin na hindi po makakapenetrate yung devil because the devil comes to kill, to steal, and to destroy. At one way ng devil to kill, to steal, and to destroy is through sickness and diseases. Yes. At paano siya nakakapasok, mga kapatid? Nakakapasok ang devil sa buhay ng isang tao kapag ang isang tao ay hindi niya nire-receive yung Word mula sa Panginoon. Because sabi po sa Bible, Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yes. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, alam niyo po, tayo po ng mga Christians, ang pagkain po ng ating mga kaluluwa, ang pagkain po natin ng ating espiritu ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. If our soul, mga kapatid, napapakain natin ng tama, our body will become healthy. Yes. Yun po, magra-radiate po iyon from our soul to our body. Magra-radiate po yun, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor David, Kuya Joe, di ba? You will never find me one day that you will say that my pastor is not here, he is sick. Hindi Yes. hindi kailanman mangyayari Totoo talaga yan. yan. No, parang it sounds arrogant to many, mga kapatid, na Yes. ikaw, Pastor David, hindi ka magkakasakit. Pero you know what? That is what the Bible is saying. Sabi po, parang yung confidence ni Pastor David ba, that he can never be sick. Yes. We can never be sick, mga kapatid. Alam niyo po ba? Hindi dapat tayo nagkakasakit. Yung, sabi nga ng Bible, let the weak say, I am strong. Diba? Yes. Sickness is not our portion. Healing is our portion. Yes. Amen. Malakas na pangangatawan is our portion. Hindi natin tanggapin na, sa family, di ba, meron yan, Kuya Joe. Di ba? Sa family nila, in their generations, their grandmothers, their forefathers have this kind of diseases, have this sickness. We don't, it's not our portion po, mga kapatid. Our portion is healing. We are the sons of God.
anak po tayo ng Diyos. Yung papa po natin, yung ama po natin, wala po siyang karamdaman. So, namana po natin yun, mga kapatid, from our Father, and we should accept the truth. Yes. Amen? Yan po yung katotohanan. And what is the reason why many of us now are victim? Hindi tayo. But why many Christians are victims of sickness and diseases? Because the Word of God is not preached. Yes. Yung salita po kasi ng Diyos ngayon, no, is para na lamang po siyang nagiging, palipasan ng oras. Para nagiging out of religion, out of tradition, let us preach the Word of God this Sunday. And yung mga tao naman, tayo din naman mga kapatid, we don't prepare to receive the Word of God during that day. Kaya, marami sa atin na pipigilan or hindi natin nagtatanggap yung healing na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Yes. Kung meron kayong kakilala mga kapatid na they are in the point of death, not only physical death, but spiritual death, kailangan po niya ng salita ng Diyos for us to snatch that person out from the hand of death. Sabi nga ng Bible, Kuya Joe, "Oh death, where is your sting?" Yes. Saan na yung sting ng death? Kinuha na po yan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil si Jesus po wala po siyang ibang ipinahayag kundi ang kanyang salita. At para po tayo ay maging malaya sa lahat po ng kasinungalingan ng devil, wala po tayong kailangan kundi ang salita po ng Diyos. And that is the work of every church. At nagpapasalamat po ako mga kapatid kuya, not to praise, not to glorify the church or the DPC ministries, pero nagpapasalamat po ako for a ministry like DPC Ministries at sa mga churches po na katulad ng simbahang ito na nagpapahayag po hanggang ngayon ng katotohanan at walang halong katotohanan lamang. Nice ko lang i-share, Kuya, before you came, I was, nagsistudy ako, in fact, sinulat ko dito, Kuya Joe, dito. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Tingnan po natin mga kapatid, the Word of God. In 1 Timothy chapter 3 verse 15, sabi ni Kuya Joe, di ba sabi mo Kuya, nung nagkaroon ng karamdaman ang iyong mga magulang, ang iyong iniisip, ano yung inisip mo? Dalhin mo sila sa church. Di ba Yes. Kuya, tama? Tingnan po natin, 1 Timothy chapter 3 verse 15, sa King James Version, Kuya. King James Version. Mamaya na yung sa NLT. Sabi po sa salita ng Diyos, "And if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God." Yan, ito ay parang pinagsabihan, no? Dito tayo sa salita ng Diyos kung paano tayo mag-behave sa tahanan ng Diyos. Pero dito po sa lower part nito, gusto ko po pong tanggapin natin itong salita na sinabi po rito, which is the house of God, no? Yung house of God, which is the church of the living God. So, kailangan po, doon sa church na yon, buhay na Diyos ang nasa loob. And on that living house of God, that is the pillar and ground of truth. Amen? Yeah. Kailangan po sa loob ng church, naroon po yung truth. Ang church po, siya po yung pillar, siya po yung ground of truth. At saan natin mahanap ang truth? Walang iba kundi sa kanyang salita, which is the Bible po, mga kapatid. No? Yung truth, wala po tayong ibang mahanap na katotohanan ngayon kundi sa salita po ng Diyos. At kailangan po natin yung salita ng Diyos for us to be snatched from the snares of death. Mas-snatch po tayo mula sa door of death, mga kapatid. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. And that is the job of the church, mga kapatid, to preach, to teach, to exhort, no other than but the truth, the Word of God. Because the Word of God is truth. Amen? Hallelujah. Wala po tayong ibang kailangan mga kapatid kundi ang katotohanan sa salita ng Diyos. At yun po yung dahilan kung bakit ang healing po natin ay agaran po nating natatanggap. Hallelujah. Ayan. Kuya Joe. Yes. So, kanina 'di ba na natandaan niyo sinabi ko na pag si God pagalingin kanya, at times gagamit siya ng tao, Yeah. instrument para i-display yung power niya. So alam ninyo, si Pastor David ang ginamit ni God ng Panginoon para pagalingin yung nanay ko at tatay ko. At alam ninyo, dito sa simbahan, dito, hindi kami hiningaan ng kahit isang sentimo. Hinatid pa kami pauwi.
Tapos yung multicab sa church, yun pang ginamit para i-pick up kami doon sa amin. Tapos naka-receive pa ng kagalingan, inihatid pa pauwi. So alam ninyo, look for a pastor na after talaga sa soul at yung gutom siya sa word ni God. So kahit alam ninyo, huwag kayong magpa-pray ng healing sa mga tao na nag-demand ng pera. Don't expect God cannot heal you pag may pera na naka-attach. Because tulad ng sinabi sa Bible, sa Mateo chapter 10 verse 8 na nakatanggap kayo ng libre. Ibigay ninyo, i-share nyo sa iba, libre. Yeah. So dito, na-experience namin yung healing. Pati yung mama ko, anong Yes. ginagawa niya ngayon? Always na nagsimba, tapos always niya gitistify sa kaibigan niya, ito yung nangyari sa akin, tapos hindi sila magkapaniwala because parang mind-blowing. So hindi ka talaga, alam mo, pag si God, pagalingin ka niya, mind-blowing yung mangyari. Hindi mo ma-explain how God did it. Paano niya ginawa. But one thing is sure, sabi ni Jesus, only believe. Yes. Only believe. So, sabi ng Bible, believe and you will receive. So, without believing, kung wala kang faith, don't expect na ma-meet up mo. I mean, ma-receive mo yung healing ni God. So, dito, kami pa yung tinulungan. Hindi pa kami hiningian ng pera, any amount. So, look for a church na yung product, yung menu, yung ina-advertise talaga, yung pinopromote which is yung word ni God, yung salita Yes. talaga ng Diyos. Tapos yung nag-carry, yung nagdala ng word ni God is hindi after money. So gusto ko sabihin sa iyo na hindi lahat ng pastor is si God yung nagpadala. So yung totoong agent ni God, yung totoong pastor na gamitin ni God para sa iyo, ask God na i-lead ka doon sa Kanya. Kasi yung iba is Yes, sir. lahat ng tao, may pera ka or wala kang pera, mayaman ka man or ano, yung status mo, nagkakasakit ka din. But alam mo dito, mayaman ka man or ano yung status ng buhay mo or wala kang pera, welcome ka talaga dito. If you want to receive prayer, if you want God to heal you, just come. Free of charge talaga. So we are encouraging you na look for a church. Hindi lang naman na ito na church, no? Yes, marami. Yes. Marami. At marami ding pastor na ginagamit ni God. But Amen. not all. Not all. So don't rush. If you want to receive your healing, don't rush. Ask God kung kaninong pastor ka, i-lead niya. Then makatanggap ka ng kagalingan sa karamdaman mo. Hindi ka pa pinipirahan. Yeah, I agree, Kuya Joe, that many of us, or siguro many of the Christians now, are part of a church. Mayroon po tayong kanya-kanyang church. But for those viewers po na wala po kayong church, especially yung atin po mga OFW na nanonood ngayon, na nasa ibang bansa po kayo at hindi po kayo makahanap ng church na mapapasukan, but kung makauwi man po kayo dito sa Pilipinas, kailangan po natin yung magkaroon po tayo ng spiritual na tahanan. Pero ang nais ko lamang pong parang bigyan ng point, no? Parang i-point out na ang truth po, mga kapatid, is available po yan sa ating lahat. At malalaman po natin na ang taong pinadala ng Diyos or yung person na iyan is really from God kung wala po siyang ibang itinuturo, katotohanan lamang. If the man of God inside the house of God is not telling or preaching the truth, ay naku, kawawa po tayo. No? Kawawa po yung Christians na yung man of God inside the church of God is not speaking or preaching or teaching truth, kundi wisdom of or philosophies of the world. Kawawa po tayo, mga kapatid. Kawawa po yung life, yung buhay at pati yung kaluluwa ng taong ito kung hindi po itinuturo, hindi ipinapahayag ng man of God in the house of God yung truth. Yes.
Kaya kailangan po natin mga kapatid, hanapin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Ang katotohanan po yung magpapagaling sa atin. Amen? I remember, Kuya Jo, nung kami po nag-minister doon po sa Binangonan, sa Rizal. Sinishare ko na po ito. Every time po nagmi-minister, nagvi-visit si Pastor David, pumupunta po kami sa isang barangay doon sa Binangonan, which is Barangay Pipindan, at I would never forget that place in all my life. Yung Barangay Pipindan, doon po sa Binangonan, Rizal, is, kailangan mo pong kung gusto mong makarating doon sa barangay na iyon, though part po siya ng mainland Luzon, kailangan mo pong sumakay ng bangka papunta po doon sa barangay na iyon kasi nga parang doon po siya sa pinakadulo ng Binangonan. And you know what? Before po napipreach si Pastor David ng healing doon, talagang doon ko nakita, Kuya Jo, how people bitaw see the man of God, Pastor David, as yung talagang tingin nila para sa akin lang to, tingin nila is para makapangyarihan si Pastor David, but the God behind that man na tinitingnan nila is the most powerful. Hindi po si Pastor David na makapangyarihan. In fact, wala pong kapangyarihan si Pastor David na magpagaling kahit na sakit ng ulo. Pero yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Yung Diyos po ng DPC Ministries po, yung Diyos po ng Miracle Hour, yun po ang makapangyarihan. Hallelujah. Before po siya nagpe-pray for people with sickness and diseases, si Pastor David po ay nagpe-preach po ng Word of God. Hindi po siya nagpe-pray ng healing sa isang tao na hindi po muna niya sinishare yung Word. Kaya pala mga kapatid, because it is the Word of God na kailangan nating tanggapin before that healing will come, Kuya. Yes. No? Kailangan po muna talaga yung salita ng Diyos. I will share to you mga kapatid, it happens in Acts chapter 3 verse 6 to 7. I like this verse very much and I would like to share it to you mga kapatid. This happens mga kapatid sa isang tao na matagal na niyang iniinda ang karamdamang ito. In Acts chapter 3 verse 6 to 7, Kuya Dave, in King James, Kuya. Hindi ko na nababasa yung ating Tagalog ating Philippine, yung Bible ko rito because I was looking at the monitor. I will read mga kapatid in Acts chapter 3 verse 6 to 7. Pwede Kuya, in Acts chapter 3 verse 6 to 7. Ang sabi po sa salita ng Diyos. Before that, chapter 3, ayan. Verse 1 muna tayo. Verse 1, ayan, Acts chapter 3, verse 1. No, I will read. Minsan, now Peter and John went up together to the temple at the hour of the prayer, the 9th hour. So, minsan, ikatlo ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro to one sa templo. Verse 2, sa malapit na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. No? This man, lumpo na po siya, simula po nung siya'y ipinanganak. At dinala siya roon araw-araw upang magpalimos. So, he was carried. Parang ina-assist siya roon. Ewan ko kung sino nag-a-assist sa kanya, papunta doon. And doon siya namamalimos. Verse 3, nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. No? Humingi po siya ng limos. Dahil yun po ang kanyang trabaho. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro. No? Verse 4, Kuya. Verse 4, sabi po sa salita ng Diyos. Verse 4, and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. No? Sabi ni Pedro, tumingin ka sa amin. Verse 5, tumingin nga siya sa pag-asang may lilimusan. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. No? Sabi nga nila, kung hingi tayo sa Panginoon, bibigyan niya po tayo. So nag-expect siya to receive something from them. And verse 6, ito po, this is a very powerful word. Sabi ni Peter, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Praise the Lord. Sabi po salita ng Diyos, sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazareth, lumakad ka. And verse 7,
Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. No? Imagine, hindi man ito nakita ng x-ray, hindi man ito nakita ng ultrasound, but the Word of God can see everything. The Word of God says, yung kanyang ankles, his feet, his bones receive strength. Yes. Na, you know what? Noong unang panahon, wala pa pong ultrasound, wala pa pong x-ray. Pero yung Word of God, sinabihan na, nakita ng Word that his feet and his ankles and his bone receive strength. And I declare in the mighty name of Jesus, kung tayo man po ay nanghihina, yung ating mga paa masakit man ngayon, yung ating mga kasukasuhan, yung ating pong mga likod ay masakit man, in the mighty name of Jesus, we receive strength in Jesus' name. Amen. Yung ating mga buto, yung ating mga kasukasuhan ay nakatanggap ng kalakasan. Amen! Sa ngalan ni Jesus. And verse 7, no? Lumunda. Verse 8, ito'y napalukso at nagsimulang lumakad, palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila. At masayang nagpupuri sa Diyos, walking, leaping, and praising God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? At ito po mga kapatid, this time, nung panahong ito, itong lumpong ito, since from his birth, no? Mula pa nung siya ipinanganak, lumpo na po siya. At nung nakita niya si Peter at saka si John, siya po ay tumingin sa kanila. Nag-expect po siya na may ma-receive siya mula sa kay John at saka kay Peter. Pero alam niyo po ba, very short message lang, very short word lang po ang na-receive niya. Ang na-receive niya, in the name of Jesus. Because in the name of Jesus, there's power. Yes. No? Ang pangalan ni Jesus, makapangyarihan, that is the name that all knees will bow, no? Lahat ng tuhod yuyuko, lahat ng dila ay magsasabing si Jesus ay Yes. Panginoon. At yun lang yung natanggap ng lumpo, in the name of Jesus. Balikan natin, verse 7, kuya, verse 7, no? Acts 3, verse 7. Yan. Verse 6. Napakaganda po nito mga kapatid, no? Sabi niya, silver and gold I do not have. Kami rin po mga kapatid sa DPC Ministries, wala po kaming maibibigay sa inyong ginto, pilak o pera or kahit na ano pong na material na bagay na ibibigay sa inyo, wala po kaming maibibigay noon. Pero dito po sa DPC Ministries in the kasama po yung itinalaga ng Diyos dito po sa DPC, which is si Pastor David Hasan, glory to God po. Sabi po diyan, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So ano po yung tinanggap ng lumpo? Ang natanggap po ng lumpo ay ang salita ng Diyos that He can now rise up and walk. Bakit ko to naisipan, kuya? Kasi doon nga sa Binangonan, mayroong isang bedridden doon na babae. Ang pangalan niya ay si Nanay Percy. At itong nanay na ito, kuya, ina-assist din siya. Pinagtulungan siyang buhatin sa kanyang wheelchair because hindi na nga po siya makatayo, doon na po siya pumupupo, doon na po siya nagbabawas, nagdudumi sa kanyang higaan. At nung marinig nila ang balita na si Pastor David ay bibisita doon sa Pipindan, sa Binangonan, ang dami mga tao talagang lumapit, talagang ang dami mga tao na nagpunta from the other barangay, which is Ticulio. Doon sila nagpunta, and then meron talagang isa roon, which is si Nanay Percy, na pinag-pray siya ni Pastor David, at sabi ni Pastor David, stand up, pang tayo. So ako, nag-i-interpret ako noon, sige, tayo. Alam niyo po ba, from the wheelchair, tumayo ang babae, si Nanay Percy, tumayo siya. At pagkatapos niyang tumayo, tumalon siya. Parang ganito yung nangyari, kaya glory to God. At wala po siyang ibang tinanggap, at wala pong ginawang parang, ritual si Pastor David na inano ba niya yung paa nito or ano kaya. Talagang nag-preach lang si Pastor David ng word, pinag-pray niya yung taong ito, nilay hands niya yung babae, and after that, after the prayer, the woman was able to stand up and walk. In fact, ilang beses kaming pabalik-balik dun, kuya. At the second time na pumunta siya roon, hindi na siya naka-wheelchair, nakakalakad na siya. Amen? At anong tinanggap niya? Ano ang binigay, bali ng apostles dito, ni Peter at ni John, sa taong lumpo? It is just the word of God, but in the name of by the name of Jesus Christ of Nazareth, yung taong lumpo ay makakalakad at makakatayo. Amen. Wow. Hallelujah. God. So what do we need? The word of God.
Anong kulang? Bakit meron pa ring mga sagabal sa buhay natin? Anong kailangan natin, kuya? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hallelujah. Tapos sa Bible, may tinuturo pa doon Yes, kuya. na paano para ma-receive yung healing talaga. So okay, gusto ko muna tignan. Alam nyo, at times, tao, gusto lang natin na, pastor, pa-pray, I need prayer, gusto ko magpa-pray. Alam nyo talaga kung ano yung pinaka-foundation sa healing, yung word ni God. So gusto ko na open nyo sa Bible ninyo Amen. itong Mateo chapter 8 verse 14 up to 16. Sige daw, Dave. Matthew chapter 8, verse 14 to 16. Tama, kuya? Okay, 40, ikuan lang, Dave. Isa-isa lang, Dave. Ayan, sa ating mga viewers, sana kasama pa rin po namin kayong mga kapatid. Hallelujah. So, gusto ko na, before we pray for yung ano man yung karamdaman nyo, please, observe this word. Pay attention. Sabi dito, now, when Jesus had come into Peter's house, the healer, pumunta sa bahay Yes, Jesus. ni Peter, Hallelujah. he saw his wife's mother lying sick with a fever. So, si Jesus pumunta sa bahay, tapos yung bahay doon, nandun yung taong may karamdaman. May lagnat. Fever. Yes, may lagnat. The next verse, Dave. Sabi dito, so he touched her hand. Si Jesus mismo. Jesus touched her hand and the fever left her. Amen. And she arose and served him. So tignan, alam nyo, I believe Jesus will touch you tonight. Amen. Hallelujah. Tonight. Amen. If you believe. Yes. The next verse, Dave. Gusto ko na kasi sabi kanina, distance is not a barrier obstacle. Kahit saan ka man, kahit OFW ka, kaya kang pagalingin ni God. Amen. So, sabi dito, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed. And he cast out the spirits with a word. Amen. And Hallelujah. healed all were sick. Praise the So, Lord. my deliverance at healing nag-take place, yung word pa lang ni Jesus, yung nag-spread. Si Jesus hindi gumamit ng kamay. Nagsalita lang siya. Yes. So, alam nyo, kahit kayo mismo sa bahay nyo, basahin nyo yung Bible nyo, open your heart while kayo magbasa, hindi mo manotice. Gradually, pinapagaling ka ni God. Very clear. Clear na clear talaga. Jesus healed them. Jesus delivered With them. a With word. a word. Cast out spirits. Yes. Evil spirits was cast out with a word. Hindi sila nagdemand kay Jesus na, teacher, pray for me. Hindi. Si Jesus mismo alam niya yung gagawin niya. Praise the Lord. So tapos let's go to Proverbs chapter 4. I believe ito mas makakatulong din ito sa inyo. Para may clarity, I believe some of you may insight, may clarification kayo na natanggap tonight. Amen. Proverbs chapter 4 verse 20 up to Yes. 22. So 20 muna tayo sa NLT. I like this verse very much. Lagi po itong sinishare ni Pastor David sa atin, mga kapatid. So gusto ko na sabay tayo magbasa. So sabi dito, Yes. my child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. So dito makita natin, my child. If you are a child of God, I pay am. attention. Amen. Sabi pa niya, pay attention to what I say. So lahat, what God says is yung word niya. Walang ibang lumalabas sa bibig ni God, is only yung word niya. Tapos, listen carefully to my words. So next, Sabay-sabay tayo. don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart. So this is the secret of healing. Amen. If you want healing, if you want deliverance, if you want restoration, if you want yung ma-renew yung strength nyo, don't lose sight sa word ni God. It means, huwag nyo itago yung Bible ninyo, please. Yes. Huwag nyo itago, basahin ninyo. Then, sabi pa dito, instead na itago nyo, huwag nyo itago, basahin nyo. Then, while ka magbasa, huwag lang casual na pagbasa na parang
sa school lang na basta lang naka-open ng page. Sabi dito, let them penetrate deep in your heart. So, wag lang daw basta-basta, but let them penetrate deep into your heart. Yeah. Bakit, Lord? Bakit sinasabi ito ni God? Anong purpose? Bakit ito sinasabi ni God? Alam ni God yung purpose, bakit niya gi-release yung word niya. Verse 22. Yes, sabay-sabay tayo mga kapatid. Ready? For they bring life to those who find them, and healing to their whole body. Praise Wow, the Lord. What amazing God's word. Imagine, for they bring life to those who find them. If Bring you, life. kung may sakit ka, yung hinahanap mo, yung healing. So, hindi sinabi dito, for they bring life to those who want them. Those who find them. It means, if you want to find them, You seek. you seek. Alam mo, bakit mo siya hinanap? Because need mo. Need ko, need natin. Kailangan. The moment you found the truth and healing to their whole body. Imagine, very simple. Very simple. So gusto ni God i-open yung heart natin. Huwag natin gawin na yung yung puso natin naging bato. Gawin natin yung heart natin na parang sponge na mag-penetrate, ina-absorb yung word ni God. Alam niyo, yung healing natin, sabi ni Jesus Christ, it is finished. Tapos na. Tapos na. So gusto ni God na pagalingin ka. Gusto ni God na pagalingin ka. Yes. So kung tulog yung pastor mo, so sino yung tatawagin mo? So may Bible. Read your Bible, open your heart, then swallow it. Let the word of God penetrate sa heart mo. Then hindi mo mamalayan. Pagising mo bukas, nakatayo ka na, na-recover mo yung strength mo, tapos yung blood yung paningin mo, bigla ka lang, sobrang liwanag yung makikita mo. So, please, totoo yung word ni God because yung truth resides only sa word ni God. So, walang iba. Yung truth, hindi nakatira sa baso, hindi nakatira sa kahoy. Yung truth, nandito sa word ni God. Just read it. It's free. Yes. Ang kailangan lang po natin is maglaan po tayo ng panahon. We should spend time and search for the truth in the Word of God. Wala po tayong ibang dapat reference. Wala po tayong dapat iba na mga concordance or ano pa po yung hahanapin natin. Wala pong ibang ibinigay sa atin ang Diyos para mahanap po natin ang katotohanan, ang kanyang salita lamang po, which is the Bible. Sabi po mga kapatid sa salita ng Diyos, no, ang katotohanan na hinahanap natin, the truth that we know, 'di ba? The truth shall set us free. Yes. Yung truth na hindi natin alam, wala po yung maibibigay sa atin. Wala po yung benefit. Example. Ayan. Another example ko is, for example, nung ako po ay nung 'di ba, hindi pa uso yung technology noon, may mga gamit na hindi natin alam. Example, yung oven. What is the job of the oven? Ang job po ng oven is pipindutin mo lang. Kung gusto mong mag-bake ng cake or meron kang gustong initin, pindot mo lang, set mo yung timer, at saka wala, luto na yung pagkain mo, 'di ba? Luto na yung prepare mo na na dough, kung ano pa 'yan. So may mga instruction kung paano gamitin yung oven. Kahit pa minasa mo na, nilagyan mo na ng napakaraming mga yeast ingredients at ano pa ba yung mga sangkap na inihalo mo doon sa dough. Kapag hindi mo siya nilagay sa oven, kailanman hindi po maluluto yung dough. Kailanman hindi ito magiging tinapay. Ang gagawin mo is pipindutin mo, gagamitin mo yung oven para maluto. Kung hindi mo alam, wala talagang mangyayari sa iyong tinapay. That's why yung salita po ng Diyos, kailangan po natin na lagyan ng kilos. Kailangan po natin, mga kapatid, hanapin, at kung mahanap man natin, mga kapatid, lagyan po natin ng action. No? Because of course, the Word of God, meron po tayong paniniwala. Naniniwala po tayo sa salita ng Diyos, pero hindi po natin nalagyan ng action. Sayang lamang po, mga kapatid. Amen? Walang kabuluhan po iyon. But I pray po, mga kapatid, that this word po na nagbibigay po ng healing and strength po sa ating pangangatawan ay mahanap po natin at magamit po natin ng buong buo. Because this is our birthright. Yan po yung ating karapatan bilang anak ng Diyos. Yan po yung
regalo ng Diyos sa atin. Yan po yung kaloob niya sa atin. Upang magkaroon po tayo ng buhay, hindi lamang po buhay na walang hanggan, kundi buhay po dito sa mundo na puno ng kalakasan at puno po mga kapatid ng kagalingan. Amen? Maybe the miracle that you need is now. No? Siguro po ngayon po yung miracle na kailangan mo. At kung hindi man po ngayon ang miracle na iyon, no, mga kapatid, then kailangan din po natin mag-immerse, magbabad po tayo more on the Word of God. Because yung fever nga, yung lagnat, ano po yung ginamit ni Jesus? To cast out fever, to cast out that spirit behind that fever, and those people who were possessed by the demon, ang ginamit lamang po ng Panginoong Jesus is the Word. Yes, amen. No? Ang kailangan po natin ay ang salita ng Diyos. That's why inside the church, there's no other business, there's no other recipe, there's no other product na dapat na matatagpuan sa church, kundi ang salita po ng Diyos. Activities, seminar, ano pa yon? Activities, any other things po mga kapatid, apart from the Word of God, wala po yung kabuluhan. Sabi ko nga kuya, di ba, nagtanong ako sa inyo ni Pastor Michelle kahapon, paano mo masasabi that the occasion was good, na hindi mo talaga malilimutan yung occasion, yung kasal na yun? Di ba mostly, ang pinag-uusapan sa isang handaan ay ang pagkain. No? Or, another one, kuya, bakit binabalik-balikan yung specific na restaurant na iyan? Kasi, masarap yung pagkain, tama? Yes. So, yun, ang pagkain doon na nakakain ng mga tao is masarap, mura, sulit kaya. And also, sa isang kasalan, example, sa kasalan, alam niyo po ba ang pinag-uusapan kapag may handaan is, ay, masarap yung spaghetti nila. Masarap yung, ay, maalat yung kulang sa sauce yung, di ba, pinag-uusapan pagkain. Alam niyo po ba sa church, wala pong dapat pag-uusapan sa loob ng church kundi ang salita ng Diyos. Hindi po natin trabaho na pag-usapan yung iba. Hindi po natin trabaho na pag-usapan po yung other religions or other people or business ng iba or buhay ng iba. Hindi po trabaho ng church yun. Hindi din po trabaho ng church, mga kapatid, magdala ng pilosopiyang makamundo, magturo ng mga pilosopiya po or mga pag-aaral ng mga teolohiyo. Wala pong ibang itinuturo o wala pong dapat inihain sa loob ng church kundi ang salita po ng Diyos, ang pagkain ng ating mga kaluluwa. At kapag ang pagkain ng ating kaluluwa ay inihahain, tayo po ay magkakaroon. Ang ating pong kaluluwa ay mabubusog at ang ating pong buhay ay mabubusog po ng pagpapala, ng kagalingan at ng milagro ng Diyos. Amen? And that's what we need. What we need is the Word of God. Because inside the church, mga kapatid, the kingdom of God, alam niyo po ba yung kingdom ng Diyos? Tingnan po natin, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Let's look at 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Tingnan po natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Sabi po sa salita ng Diyos, for the kingdom of God. The kingdom of God, mga kapatid, iyan po yung kabuuan ng Diyos. The heaven, the earth, it includes the earth. Yung kingdom of God is not only heaven because God also reigns, no? Dito po, mga kapatid, sa mundo. And let us allow God to reign here on earth. Amen. Sabi po sa salita ng Diyos, the kingdom of God is not in word only, but also in power. Let us put in mind that the word that is preached, the word that we should receive, should have and always be with the demonstration of the power of God. No? Yung word po, mga kapatid, let us not forget that the word of God, kung meron po or itinuro po yung salita ng Diyos, automatic yung power of God is available to heal. The power of God is available to magbigay po ng kagalakan, magbigay po ng kapayapaan. It is available. No, because the kingdom of God is not only in word but also in the demonstration of power. Another one, mga kapatid, let's look at, no? Romans chapter 14 verse 17. Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom of God is not in eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Alam niyo po ba, the author of the Word of God? No, Kuya Jong? Hallelujah. Yung atin pong, ang DPC Ministries po, mga kapatid, is a Holy Ghost Miracle Ministry. Because behind the Word of God po, yung author po ng Word of God is the Holy Spirit. At yan po yung sikreto kung bakit po tayo may kagalingan. Amen?
yung Holy Yes. Spirit po na kumikilos. For the kingdom of God is not only for eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Hallelujah. And you know what, mga kapatid, nais ko lang din po mga kapatid na i-share po sa inyo ngayong gabing ito, that kailangan po natin mga kapatid na maging aware that we should, and hindi naman mga kapatid na ibig kong sabihin is itinataas ko ang pastor or yung man of God na ginagamit ng Diyos for our healing. But alam niyo po ba, if we despise that person na gagamitin ng Diyos for our healing, that healing cannot be ours. Kapag yung man of God na ginamit ng Diyos, example, si Brother Joe, example na lang, si Kuya Joe, pinadala siya ng Diyos because God can use anybody. Amen? Yes. Si Kuya Joe, mga kapatid, pwede siyang gamitin ng Diyos, pwede ako, pwede ikaw. Kahit sino, pwede pong gamitin ng Diyos for our healing. And if that man of God na ipinadala ng Diyos, mga kapatid, to preach the word, no, para magbigay ng ating kagalingan, if we despise that man, we also despise the healing na ipapadala ng Diyos. Your thoughts on this, Kuya? So, the same din sa akin. So, na-experience ko din yan kasi yung iba is akala nila na actually, kung gusto mo makatanggap ng kagalingan tapos gusto mo magpa-pray sa tao na yan para pagpa-pray ka sa pastor na yan para pagalingin ka ni God. Tapos yung tingin mo sa kanya is kilala ko yan, kapitbahay ko yan, yung may familiarity ba? Alam niyo sometimes yung familiarity yun yung dahilan na hindrances na hindi ka yung healing power ni God is hindi mag-flow. Kahit gaano ka-anointed pa yung tao na magliyan sa'yo. Amen. Ito si Pastor RB nag-pray sa akin. Kilala ko yan. Classmate ko yan. Ito si Brother Joe nag-pray sa akin. Kilala ko yan. Friend ko yan siya sa Facebook. Kasama ko yan noon. So, if you want God to heal you, wag mo tignan yung tao, yung instrumento na ginagamit niya. Honor that person, respect that person, but have faith in God na gamitin niya yung tao na yan. Yes. And you know what, mga kapatid? Again, sinabi po natin yan kanina, the power of God to heal and give us deliverance is available hanggang ngayong mga panahong ito, mga kapatid. Hanggang ngayon. Napakarami na pong mga karamdaman sa mundo na walang gamot, Kuya Joe, di ba? Yes. Ang dami-dami na po, mga kapatid. And in fact, alam niyo po ba, mahal magkasakit. Yes, sobra. Mahal. Kay Kuya Joe nga, magkano yun? 80 to 90,000 pesos yung kailangan para lang. Eardrums lang, no? But you know what? God has spare part pala ng extra eardrum para sa nanay niya. Praise the Lord. Yes. Because, alam niyo po ba, may spare part po ang Diyos. Yes. Because God is the God of creation. Yes, amen. Siya po ang may likha ng lahat ng mga bagay. Kung sinabi ng doktor na sira na ang liver, sinabi ng doktor na sira na yung kidney, sinabi ng doktor na sira na yung mga ganito, oh, God is the God of creation. He can Yes. create a new liver for you. He can create a new kidney for us. No? Amen? Hallelujah. Kasi po, ang God po natin creates something out of nothing. Yes. When God says, let there be light, and there was light. Pag natanggap natin ang salita ng Diyos, you are healed in Jesus' name, rise up and walk, then rise up. Huwag ka mag-isip, kaya, masakit pa naman ang tuhod ko. Yes. Rise up. And today is the day of our rising up. Amen. Amen. Hallelujah. The Word of God is present, mga kapatid. The Word of God is just there. The Holy Spirit is still working miracles up to this very moment. At ang kailangan lang po, mga kapatid, ang ating mga puso na naniniwala sa salita po ng Diyos. Hallelujah. Tapos, I believe someone na nanonood na gusto ni God na pagalingin ka. So, I keep saying kanina na God is more powerful kahit sa distance. Walang barrier talaga. Yes. Then, gusto ko na i-adapt mo yung faith na ito because kanina pa to pabalik-balik sa spirit ko. Yung faith ng centurion. So, sabi ng centurion, Yes. at first, sabi pa ni Jesus na, sige, puntahan natin yun. Puntahan natin. Jesus mismo, physical, buong katawan niya, puntahan natin, kay pagalingin ko. Tapos sabi ng centurion, imagine, official, Yes. In an pagpalagay natin na mayaman, may title, imagine,
may mga soldier siya na pag mag-command siya, mag-obey sila. Mhm. So I think nasabi niya sa sarili niya, Pastor Arbs, na Yes. pag ako magsalita, may authority ako, sumusunod yung mga bodyguard ko. Mhm. How much more this person? Pag siya magsalita, kung sundin ko, may mangyayari talaga. Tapos alam nyo kapatid, ano yung sinabi niya? I'm not worthy. Sabi niya, hindi ako worthy, hindi ako parang nahihiya siya ba na hindi siya qualified na si Jesus makapunta sa bahay niya. Tapos alam mo ano yung sinabi niya? It's like sinabi niya na, Panginoon, wag ka nang pumunta, just speak a word, just say a word. Alam nyo, yung tao na may karamdaman, may sakit, is need pa ng journey, need pa magbiyahe. Magbaklay, Maglakad. Maglakad or ano pang sasakyan niya. Alam mo, if you want God to heal you, humble yourself. Then receive the word of God. Sabi niya, speak a word only. Just speak a word. The moment si Jesus, na-miss siya talaga sa faith niya. Alam niyo, please, believe God's word. Yes. Believe God's word. Kung naniwala ka kay God, tapos hindi ka naniniwala sa word niya, yung faith na yan is fake. Hindi yan faith. Fake. So if you believe God, believe also His word. Amen. So, sabi pa na, pag-ilagay sa screen, Dave, Matthew chapter 8, verse 7. 7 lang. Matthew chapter 8, verse 7. So, I believe God will demonstrate His healing power sa distance ngayon. Amen. God is everywhere, pero God cannot heal everyone na nasa malayo kung hindi naniniwala. So sabi dito, and Jesus said to him, I will come and heal him. Amen. So si Jesus mismo, buong katawan niya, physically, pupunta, magbiyahe, maglakad, or ano ba, para pagalingin yung tao na may sakit. Tapos sinabi ng Bible is point of death yun. So, Door of death. door of death. So, maybe 1 inch na lang, 1 step, mamatay na yung tao na yun. Then next verse, sabi pa dito, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. So kung nanonood ka ngayon, if you expect God, I don't know kung ikaw or yung relatives mo or yung family mo na nasa abroad or nasa abroad ka man or nanonood ka for the sake for your family, if you want God to heal that person, receive the word. Believe the word. Sabi dito, but only speak a word. Hindi niya sinabi na, Jesus, Lord, ilihans mo siya, left and right, buong katawan mo, ilihans. Hindi niya sinabi ng centurion. But only speak a word. And my servant will build. Alam mo bakit niya ito alam niyo bakit sinabi ito ng centurion? Convinced talaga siya sa naririnig niya na ang dami ng testimonies, good news, good report na palagi niyang narinig about Jesus. Ano yung ability, ano yung kapangyarihan, ano yung ginagawa ni Jesus? So narinig Place to na place. niya yung mga miracles na ginawa ni Jesus sa buhay ng ibang tao. That's why yung faith niya naging alive na during this time. Yes. Yeah. And I believe kung narinig mo kanina yung testimony ko ng nanay ko, yung papa ko, ikaw ang next pagalingin ni God. Amen. Ikaw ang next. Yes. Kasi kay God surely. Yes, surely. Tapos sabi ng ni Peter kanina, wala kaming gold, wala kaming silver. The same kami dito, wala kaming gold, wala kaming silver. Yes. But what we have is kaya niya gawin, yung hindi kaya gawin ng pera. That is the healing power. Kaya kang pagalingin ni God. Amen. So verse 9. So tapusin natin to para yung mga manonood. Yes. You can write these verses po mga kapatid so that kung meron po kayong mga available time, you can read it again po and parang yung i-internalize po natin yung salita po ng Diyos. This will help us a lot. Yes. Matthew 8 verse 9. Sabi Sige, dito, kuya. for I also a man under authority. Tignan mo, tao na may authority. Yung centurion. Yes. Hindi siya lumapit kay Jesus na may authority ako. May pera ako, may bodyguard, marami akong kasundaluhan. Alam nyo,
kung gusto mo pagalingin ka ni God, wag mo tignan ano yung meron ka. Yes. Wag mo tignan, That is Lord. pride po yan, no? Yes. Pride talaga. Wag mo, anong tawag nito? Wag mo tignan yung sarili mo na anong meron ka, anong natapos mo, ilan yung bahay mo. Wag mo tignan pag lumapit ka kay God if you want healing. Tulad ng centurion, hindi siya lumapit kay God na na pagalingin mo ako kasi may dalawa Malaking akong bahay. tao siya. Pagalingin mo ako kasi malaking tao ako. Ikaw, panday ka lang. Hindi niya inisip na ano yung authority niya. Ano yung ilang sundalo meron siya. Alam niyo, part din na ma-receive yung healing is you need to humble yourself Yes. before God. Amen. Sabi ng Bible, yung proud na tao, God will bring down. Pero yung humble, ipataas niya. I believe, kung yung heart mo, nakaposition siya sa humility ngayon, gaano ka man ka-down ngayon dahil sa sickness, dahil sa sakit, karamdaman na dala-dala mo, I believe God will raise you up. Yeah. God will raise you up because God will heal you. I believe God will touch you. Amen. So sabi pa dito, man under authority, having soldiers under me. Si Jesus, wala siyang soldier. Pero siya may soldier, marami. Sabi pa niya, and I say to this one, go, and he goes. And to the other, come, and he comes. And to my servant, do this, and He he does does it. it. Imagine, kung yung word ng centurion is ino-honor ng mga sundalo, how much more ang word ni God? Yes. Ino-honor nga ng centurion, how much more ikaw at ako? Amen. So kung, okay, next chapter ay verse 10. Verse 10. Please position your heart, humble yourself, believe, expect. Sabi pa dito, when Jesus heard it, na-miss si Jesus ba? He marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Verse 11. And I say to you, that many will come from the east and west, sit down with Abraham, Isaac, Jacob in the kingdom of heaven. Verse 12. But the sons of the kingdom will be cast out in the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Verse 13. I believe this is the last. Verse 13. Then Jesus said to the centurion, yung malaking tao, mayaman, maraming sundalo, go your way. Alam nyo, hindi sinabi ni Jesus Christ na be healed. Go your way as you have believed. It's like, kung ano yung ina-expect mo, pinapaniwalaan mo. So, let it be done for you. What you expect, what you believe, let it be done for you. And his servant was healed the same hour. So, I believe, kung yung pamilya mo na nasa abroad, after this program, tanungin mo, kumusta siya? Tanungin mo, kung ikaw ngayon, after prayer, i-check mo yung sarili mo, gawin mo yung hindi mo magawa. Alam mo, si Jesus, sabi ng Bible, the same yesterday, today, tomorrow, and forevermore. Hindi siya nagbabago, pero yung faith natin at times, nagbabago. Hindi man ako pinagaling, wag na lang. Dito na lang ako second option. Gawin mo si Jesus na final option. Yes. Like na The last bus yes, stop. last bus stop. Alam mo, hindi ka i-disappoint ni God. Last terminal. Yes. Amen. That's why, yes. And as you have believed, ang tanongin po natin ang ating mga sarili tonight, mga kapatid, ano po ba yung pinaniniwalaan ko now? Do I believe God for my healing? Do I believe God will change my situation? Do I believe that God has the power to change the life of yung mga anak ko, yung asawa ko, yung kondisyon ng buhay ko, yung business ko, yun, naniniwala po ba tayo doon? And the Word of God says, as you have believed, so let it be done for you. Amen. Ako'y naniniwala, mga kapatid, tulad ng sinabi sa salita ng Diyos, God will do miracles and wonders in me and my family. And I do believe, mga kapatid, kung ano yung pinaniniwalaan mo now, God will do the same for you. Amen? Before tayo kaya mag-close, before po natin tapusin ang programa for today, I would like to share also my testimony po mga ng gobyerno. Naalala ko po, isa po ako sa tumatanggap ng libreng
Borgor, yung pagkain noon, at saka Nutriban. Kasi nga, ako ay isang malnourished na bata. Hanggang sa paglaki ko, sakitin po talaga ako, mga kapatid. Hindi ka maniniwala na itong laki kong ito, mga kapatid, no? Sobrang payat ko po noon. And napakasakitin ko po. May specific po talaga na month na nagkakasakit po ako noon. As I remember, parang month of August and September. Kasi kung magkasakit ako noon, mga kapatid, it takes months bago ako gumaling. Talagang nagpupunta kami ni Mama sa kasi nga hindi ko pa kilala ang Panginoon noon. So nagpupunta sila Mama sa mga yung binisaya, tinatawag namin yan dito na binisaya. Pero ganun pa rin po, wala pa rin pagbabago. But the moment that I received Jesus Christ as my Lord and personal Savior, that was the end of it. Hindi na po ako nagkakasakit every month of August or September, no? And you know what, mga kapatid, nung nalaman ko na, you can live above sickness and diseases, you can live above medicine, mga kapatid, I accept it, I believe in it, mga kapatid. Ito po yung nai-enjoy ko hanggang ngayon. And nung time and the moment I received Jesus Christ as my Lord and personal Savior, I think I was 17 years old that time, 16 to 17 years old. Until now po, mga kapatid, na-enjoy ko pa rin po yung kagalingan na iyon. Hindi na po ako nagkakasakit. Wow. Hallelujah. And naalala ko po, saka lamang po ako nakapasok ng hospital, yung talagang, nung nanganak ako, no? Saka lang. Kasi nung nanganak ako, yung first baby ko, sa hospital ako nanganak. That was the only time I visited the hospital for me personally. Pero yung nagkasakit na admit dahil ganito, ganyan, no, hindi na po natin yan portion, mga kapatid. We are delivered from that. And before we would end this program, mga kapatid, bago po tayo mag-pray for each and every one of us, meron po akong iiwan na verse po sa inyo, mga kapatid, and let's hold this in our left hand. Kasi sabi ni Pastor David, sa kanilang lugar, ang ginagamit natin sa pagkain ay ang kamay. Minsan, dahil sa pagkain, na iiwanan natin yung mga bagay na nilagay natin sa ating kanang kamay dahil nauuna ang pagkain. So, sa left hand natin ilagay. Hallelujah. Isaiah chapter 53, verse 5. Isaiah chapter 53, verse 5, ang salita po ng Diyos ay nagpapahayag. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, was upon Jesus. And by His stripes, we are healed. Yun pong mga sugat sa balat, sa katawan ni Jesus Christ nung siya po ipinako sa krus, lahat po yun may pangalan. Pangalan po yun ng iba't ibang karamdaman na mararanasan ng mga anak ng Diyos. Pero kung tayo po ay magkaroon ng kaliwanagan, matanggap po natin yung revelation through the Word of God, we can boldly say, by His stripes, I am healed. And that is what I am holding now. By the stripes of Jesus Christ on the cross, I am healed. At hindi lamang ko physical healing nararanasan ko, even po yung mga wounds po ng aking kabataan, because I have a very rough childhood. Napakasakit po ng mga memories ko when I was a child. Yun po, pati po yung mga traumas natin nung ating mga kabataan, kaya po yung pagalingin ng ating Panginoon. Amen? And lastly po, mga kapatid, Isaiah chapter 59 verse 1. Sabi po sa salita ng Diyos, mga kapatid, Behold, the Lord's hand is not shortened. Hindi po maiksi ang kamay ng Diyos, that it cannot save, nor His ears are heavy. Hindi po bingi ang ating Diyos. Buhay na buhay po siya, nakikinig po siya. No? Nor His ears is heavy that it cannot hear. Verse 2. Ito po yung problema natin. No? But our iniquities have separated us from our God, or from your God, and your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Ang dahilan ko po kung bakit medyo hindi po napapakinggan ng Diyos yung atin pong mga daing, yung atin pong mga hinaing, because of our iniquities, because of our sins. Pero mga kapatid, ngayong gabing ito, kung tatanggapin lamang po natin si Jesus na siyang nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa atin, ang Panginoong Jesus na ipinadala ng Diyos Ama para po sa ating kagalingan, para po sa ating kapayapaan, at para po sa ating deliverance, hindi po magiging bingi ang Diyos sa atin pong mga hinaing.
Kaya ngayong gabing ito mga kapatid, ini-invite po namin kayo. Huwag na po nating patagalin pa na, bukas na. Sige, sa susunod na, malakas pa naman ako ngayon. Saka na lang, saka na ba kapag meron na tayong iniindang karamdaman, saka pa lang ba tayo tatawag sa Diyos? No. This is the day and this is our hour, mga kapatid, to receive our miracle because wala na pong mas higit pa. Anin po natin yung kayaman sa mundo, pero yung atin pong kaluluwa, mga kapatid, ay nasusunog naman sa impyerno. And what we need, mga kapatid, kailangan po natin ng Panginoong Jesus sa buhay natin because Jesus not only give us healing, ang Panginoong Jesus po una sa lahat ay nagbigay sa atin ng kaligtasan mula po sa pagkakasadlak sa impyerno. Ang tanong, tatanggapin po ba natin si Jesus sa buhay natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Because Kuya Jo, what is healing if you don't receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior? Your thoughts, Kuya? So, si Jesus is the healer. So, hindi talaga yun pwede mag-separate. Kasi kung healing, tapos hindi si Jesus ang may gawa nun, maybe albularyo yun. Yan. Sa atin pa rito, Kuya Jo, sa Binisaya yun. So, alam niyo po ba, mga kapatid, in fact, Jesus is the Word na kailangan po natin. Sabi po sa John, and the Word became flesh and dwelt among us. No? Yung word po na sinabi po sa salita ng Diyos is Jesus in the flesh. At kung tatanggapin po natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior, that is the end po, mga kapatid, ng gawa ng devil sa buhay natin. Ang kailangan lang po natin, maniwala po tayo na si Jesus po ay namatay. Si Jesus po ay pinako sa krus, namatay. Sa pangatlong araw ay nabuhay na muli upang tayo rin po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. And that is the greatest miracle. Amen? Amen. Hindi po though it is a miracle na nakakadinig tayo, nakakalakad ang mga lumpo, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga bulag ay nakakakita. But the greatest miracle po na kailangan ng bawat isa ay ang milagro po ng kaligtasan. Amen? And matatanggap po natin yung fullness ng healing, deliverance, mga kapatid, if right at this very moment, tinanggap po natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior, inaako po natin na tayo po ay makasalanan. Lahat po tayo, mga kapatid, makasalanan. Even we, hindi po kami perfect, hindi po kami si perfecta at saka si perfecto. No? Only God is a perfect God. God is the only one. He is the true and perfect God. Pero tayo po, mga kapatid, makasalanan, and the wages of sin is death. Pero hindi po natin yon portion. Because our portion is eternal life with God in heaven, mga kapatid, sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Magsisimula po ang kagalingan ng isang tao the moment he received Jesus Christ in his life as his Lord and personal Savior. Kaya, ngayong gabing ito, kung tatanggapin mo si Jesus, kapatid, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, wala na pong makakahadlang sa inyong kagalingan. Amen? Ngayong gabi, mga kapatid, inaanyayahan ko po, mga kapatid, tayo po ay manalangin na tanggapin po si Jesus Christ sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabayan niyo po ako, mga kapatid, sa panalangin ito at idalangin po natin ito ng buong puso. Kailangan bukas pang ating mga puso sa pagsasabi ng mga salita at ng mga katagang ito ngayong gabi. I will pray po, mga kapatid. Hallelujah. Sabayan niyo po ako, mga kapatid. Let's close our eyes and pray. Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Sa kabila ng aking pagiging makasalanan, ako, Panginoon, ay iyong iniibig. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng iyong kamatayan sa krus at ang pagdalo ng iyong dugo sa krus ang siyang dahilan upang ang aking mga kasalanan ay mahugasan. Inaamin ko, Panginoong Jesus, na ako ay makasalanan at ang aking landas ay nawawalay na sa inyo. Ngunit sa gabing ito, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit at humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. Ako'y naniniwala na ikaw, Jesus, ay ipinako sa krus sa pangatlong araw, nabuhay na muli. At doon sa krus, sa iyong kamatayan,
pagtuon sa at sa iyong muling pagkabuhay. at sa iyong muling pagkabuhay. Ako Ako ay may pagkakataon na may pagkakataon na magkaroon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. buhay na walang Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. sa kaligtasan. Sa araw na ito, Sa araw na ito, tinatanggap kita tinatanggap bilang kita aking Panginoon bilang aking at Panginoon personal na at manliligtas. personal na manliligtas. Sakupin ninyo, Panginoong Jesus, Sakupin ninyo, Panginoong ang Diyos, aking buhay, ang ang aking puso, ang aking puso, at gabayan ninyo ako, Panginoon, gabayan ninyo ako, sa Panginoon, bawat sa hakbang bawat hakbang na aking gagawin. gagawin. At idinadalangin ko At idinadalangin simula sa araw na ito Simula sa na araw ako'y iyong gagabayan ako yung gagabayan sa lahat ng iyong sa katotohanan lahat ng katotohanan sa pamamagitan sa inyong pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. ng banal na Espiritu. Ito ang aking dalangin Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Congratulations mga kapatid. Hallelujah. Before that, I would pray for each and every one of you mga kapatid na tinanggap si Jesus sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas with this very short prayer. I will pray mga kapatid. Let's close our eyes. Father in heaven, you know, Lord, and you saw, Lord God, those people, Father God, who have received you tonight as their Lord and personal Savior, Lord Jesus. I pray that, Lord, you will hold them, Lord, Father God. Na use nilang hahawakan, Panginoon, ng mahigpit, na walang kaaway na makakapagnakaw sa kanilang mga kaluluwa mula sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoon, sa dakilang kaligtasan niyo pong kaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na inyo pong ibinigay sa amin na kami ay magsisi sa aming mga kasalanan upang kami, Panginoon, ay miligtas mula po sa kamay ng kadiliman. Salamat, Panginoon, na ang kaligtasan ay libre pong ipinagkakalob sa bawat isa sa amin. At sa bawat isa po na tumanggap sa inyo ngayong gabi ito, Panginoon, ako'y nananalangin na ang bagong bagay, new things shall start to accomplish sa kani-kanila pong mga buhay, Panginoon. Na ikaw po ay may gagawing bagong mga bagay sa kani-kanila pong mga buhay, sa kani-kanila pong mga pamilya, sa kani-kanila pong negosyo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. And I pray, Father God, in Jesus' name, na ang bawat isa po sa inyong mga anak, Panginoon, na tumanggap sa inyo ngayong gabing ito, Panginoon, ay magkakaroon ng kaliwanagan at ang salita po ninyo, Panginoon, na hindi na kailanman madidiliman sa kanilang mga paningin at matatanggap po nila, Panginoon, ang mga salitang kanilang kailangan upang sila po ay tumubo, mag-grow, and become mature in your word and in faith in the mighty name of Jesus. I cover them, Lord, with your precious blood. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at sa iyo pong kaligtasan na kaloob sa amin. We give you glory, honor, and praise, Father, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa bawat isa po sa inyo na tinanggap po si Jesus Christ sa inyong buhay, ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas, congratulations po mga kapatid. Ang Diyos po ay nagagalak sa inyong desisyon na ginawa ngayong gabing ito. And mga kapatid, we will not let this day pass by you na hindi po namin kayo ipagpipray sa inyo pong mga requests, sa inyo pong mga gustong tanggapin na healing, miracles, signs and wonders. Si Brother Joe po mga kapatid ngayong gabi ay mananalangin sa atin. Hallelujah, Kuya Joe. Okay, gusto ko gusto ko makapag-pray naman, ako naman yung mag-pray sa inyo. So, kung narinig nyo yung message kanina, kung totoo na na-receive nyo yung message kanina, I believe na yung hindi lang kayo naniniwala but nag-expect na kayo. Mhm. So, the same Jesus na pinagaling yung anak ng centurion, Mhm. at the point of death, distance lang yon sa pamamagitan ng word, I believe Jesus also will touch you and heal you. Yes. Okay, ilagay mo yung kamay mo kung saan may karamdaman ka. Kung sa ulo, lagay mo sa ulo. Kung sa dibdib, lagay mo sa dibdib. So, gusto ko na pikit mo yung mata mo. I will pray for you. Then believe, expect na God will touch you. Amen. Okay, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, in Jesus' name, we thank you, we worship you, we Yes, glorify your Lord. holy name. Lord, alam mo, Lord, yung karamdaman ng kaanakan mo. I commit them, O Lord, into your mighty hand. You are the healing God. You are the Yes. same yesterday, today, tomorrow, and forevermore. Yes, oh God. No burden na hindi mo kayang i-bear. Yes, Lord. No sickness na hindi mo kayang pagalingin. Yes. Walang kasalanan na hindi mo kayang patawarin, O Lord. Lord, I pray, Lord, for your people, O Lord. Those who need healing, O Lord. Those who need deliverance. Those who need touch, O Lord. Those who need recovery of strength.
I stretch my hand, we stretch our hand, O Yes, Lord, Lord. to all the viewers, O Lord, standing to their family, O Lord, Yes. or sila mismo sa sarili nila. Lord, the Bible declare, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow, forevermore. The healing power of God is still available. Amen. If you believe, God will touch you. I pray in the name of Jesus Christ. Once again, Lord, the Bible declared this body, the body of your people, O Lord, is the temple of the Holy Spirit. And everything that is not of God, any form of sickness is illegal. I Yes. pray, Lord, by the power and authority of the Scripture, Yes. by the power in the name of Jesus Christ, used by Peter, I pray in the name of Jesus Christ, whatever sickness you are suffering, I declare be healed in the mighty name of Amen. Jesus Christ. Hallelujah. Be healed in the mighty name of Amen. Jesus Christ. Sakit sa ulo, I declare be Amen. healed in the mighty name of Yes. Jesus Christ. Sakit sa puso, be healed in the mighty name of Amen. Jesus Christ. Sakit sa baga, I declare be healed in the mighty name of Amen. Jesus Christ. Hallelujah. Whatever organs, every organs of your body, nakita or hindi nakita ng doktor, any form of sickness na na-mention or hindi na-mention ng doktor, lahat ng sakit karamdaman, nalaman mo at hindi mo nalaman, I declare because Jesus knows all things. I pray for you in the name of Jesus Christ, be healed in the mighty name Yes, of Jesus amen. Christ. Be healed. Hallelujah. I command every damaged organ, be healed in the name of Jesus Christ. Yes, Be healed in the mighty name of Jesus Christ. I pray, Lord, that let every seed, every root, every plantation, yun ang dahilan, O Lord, na nakatali sa katawan ng anak mo, Lord, hindi sila makabangon, hindi sila makalakad, hindi sila makatayo, blurred yung paningin nila. I pray in the name of Jesus Christ, be uprooted out and be Yes, cast out into the amen. abyss and be consumed by the fire of the Holy Ghost. And I declare you, let your light shine forth, O Lord, Yes, to every amen. organs, to every part of the system, O Yes, Lord, hallelujah. simula sa ulo until from the crown of the head to the sole of the feet, I declare the light of Almighty God, and let everything represent darkness. That sickness, myoma, insomnia, any form of sickness, kidney, high blood pressure, sugar, I declare be healed in the mighty name of Amen. Jesus Christ. Hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus Amen. Christ. I decree and I declare by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ, no hiding place. I command that spirit hiding you, tormenting your organs. I command that spirit to depart out of your life in the name of Jesus Christ. Amen. I declare the healing power of Jesus to fill you right now in the name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus. I command pain to depart in the name of Jesus. Be healed. Amen. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the mighty name of Amen. Jesus Christ. Kung bingi ka, I declare, be healed in the mighty name Amen. of deafness. Be healed in the mighty name of Amen. Jesus Christ. Whatever spirit blocking your ears, blocking yung pangdinig mo, I declare be healed in the mighty name of Jesus Christ. I declare restoration of your sight in the mighty name of Jesus Christ. I declare, O Lord, let there be strength, O Lord, sa lahat ng kasukasuan, lutahan ng katawan ng kanakan mo, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. And I pray, Lord, in the name of Jesus Christ, they are also standing for their family, O Lord. Ano yung Yes, sakit Lord. sa family nila? Nasa Pilipinas man, O Lord, or nasa ibang bansa. Lord, I pray, Lord, in the name of Jesus Christ, receive healing in the name of Yes, Jesus Christ. amen. Receive healing in behalf of your family. Receive healing in the mighty name of Jesus Christ. Receive healing in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. The Bible declared by the stripe of Jesus Christ, you were healed. Be Amen. healed in the name of Jesus. Amen. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed totally, instantly, in the mighty name of Jesus Christ. I cover you. I cover your spiritual body, every part of your body, including your organs, inside and outside part of your body. Be healed in the mighty name of Jesus and be totally covered by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. And Lord, I pray for the desire of your people, O Lord. Build their faith, O Lord. Bless them, O Lord, as Yes. they continue to watch this program, O Lord. Yes, By the Lord. power of your Spirit in the name of Jesus Christ. And I pray, Lord, before this 12 midnight, O Lord, surprise them, O Lord, with your miracle, O Lord, na magaling na sila bukas pagising nila. Amen. By the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. And so shall it be in Jesus' mighty name. Amen and Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. God is so good. God is amazing. God is still working wonders and miracles, mga kapatid. And I believe we receive what is our portion, mga kapatid, for tonight. Amen. Iba-iba po tayo ng hilig ng pagkain. At iba-iba rin po ang ating pamamaraan. Iba-iba po yung mga pangangailangan natin, mga kapatid. And I believe that God meet us in the point of our needs, mga kapatid, tonight. Hallelujah. Kung kailangan mo, kung miracle man ang kailangan mo, kagalingan man, kapayapaan man, I do believe na natanggap po natin yan, mga kapatid. And I am very grateful that
kapate po ako ng programang ito, mga kapatid. And I'm very grateful po. Salamat po sa Diyos na naging kabahagi po ako ng programang ito. At wala pong ibang tagapagtatag, wala pong ibang taga-uphold ng programang ito, mga kapatid, kundi ang Diyos lamang po. Dahil kung wala po siya, mga kapatid, wala rin po kami rito. Hallelujah. Wala po kaming kapangyarihang magpagaling, wala rin po kaming kapangyarihan, mga kapatid, na magbigay ng kapayapaan at kagalakan sa inyo. Diyos lamang po na aming pinaglilingkuran, at yun po ang ipinapahayag namin sa inyo dito po sa programang ito. Kuya Joe, maraming salamat sa iyong panahon. Hallelujah. Yun nga, sinabi ko kanina, yung trailer truck po is yung road talaga from Cagayan de Oro, kasi from Lapasan siya. So, going to here, going to east, talagang isang trailer truck po ang naging hadlang para hindi po makapunta si Kuya Joe on time. Pero salamat po sa Diyos, mga kapatid. I said, yeah, I will wait, Kuya. I will wait for you until kasi sobrang traffic po. Talagang almost 2 hours, 3 hours po talaga, bumper to bumper po yung traffic. But wala pong trailer na makakahadlang sa salita po ng Diyos. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong panahon, Kuya. Hallelujah. May God bless you. May God bless your life and your family too. Mga kapatid, maraming salamat rin po sa inyong pagtutok sa ating programa. Kahit hindi po natin kasama si Pastor David ngayon, pero in the Spirit, kasama po natin siya, mga kapatid. Hallelujah. Maraming salamat din po kay Pastor David, no? Talagang nakinig siya sa Diyos to start with this program, mga kapatid, upang itong programang ito ay maging pagpapala rin po sa lahat ng mga manonood po natin online, no? Kung ang technology po ay napakarami po nitong mga bagay na ginagawa negatively, pero tayo po ng mga anak sa Diyos, ginagamit po natin ang social media to spread forth the light and the gospel. Yan po yung purpose namin po dito, mga kapatid, sa programa. Maraming salamat po, mga kapatid. Pastor Michelle, see you next week, Pastor Michelle, na makakasama na po natin si Pastor Michelle next week. And si Pastor David po, Pastor David, see you next week. Dahil kasama po natin si Pastor David dito, mga kapatid. Hallelujah. And kung meron po kayong mga questions, no, pwede nun pong itanong yan sa atin next week po, mga kapatid. Kasama po natin ang ating pastor. And if you want to visit po DPC Ministries po, yung address po natin ay makikita niyo po sa screen. That is in Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinita Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. So, malapit lang po kami, mga kapatid. Dito lang po kami sa Cagayan de Oro, Northern Mindanao. Yan po ay sa Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinita Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. See you here, mga kapatid. Sana po ay magkita-kita tayo, hindi lamang po online, pero physically po, mga kapatid. At sabay-sabay po tayong magpuri sa Diyos. God is good. Amen. All the time and all of the time. God is po, mga kapatid. Ako po, si RBJ Lucilio Laguayan. Kasama ko po ngayong gabi, Kuya Joe. Kuya Jovinil I'm Gambangan. your brother, your son, your friend, brother Joe Gambangan. Yes, ang tawag ko po sa kanya ay Kuya Joe. Yan, si Brother Joe po. Kasama mo natin ngayong gabi, and salamat din po sa ating technical team. One man lang po siya, pero ang Diyos po, mga kapatid, ang siyang kasama niya. Kuya Dave Talaman, maraming salamat, Kuya. God bless you. God bless each and every one of us po, sa ating mga viewers po here and abroad. God bless po, mga kapatid. See you next week. Ito po ang programang The Miracle Hour. See you next week.